Okay po. Okay. Magsimula po tayo. Sa lahat po, magandang gabi po sa lahat at maraming salamat po sa panahon na nag-join po kayo ngayon sa ating product presentation. By the way, my name po is Ramos Adjerani. I'm from Mindanao. My location is Zamboanga City. So, pakilala ko po sa inyo yung ating company and yung ating product ay CHC Agritech po. No? Siguro ang iba, familiar na, hindi pa. So, papaliwanag ko po sa inyo yung ating product which is CHC Agritech. Yung ating company po is Classic Herbs Corporation at ito pong CHC Agritech, ito po yung brand or brand name ng ating produkto. So ito po ay Japanese technology dahil po ang formulator po ng product ay isang Japanese doctor, si Dr. Tetsu Kamikawa. So ito po ay nag-start noong 2018 dito sa Pilipinas. So bago-bago pa lang, no, mahigit 2 taon, pero lumakas po ito dito sa Mindanao. So dito po ito lumakas. Zamboanga, papuntang Davao, Cotabato, Jensan. So itong product talaga pong lumakas na, especially sa ating mga local government. Kasi yung mga government natin dito sa Mindanao ay binibili na po yung ating product. No? So, and yan po sa Luzon, parang kakaumpisa pa lang at actually hindi pa masyadong kilala or wala pang nakakaalam masyado sa ating produkto. So, napakalaki pang potential sa negosyo at the same time, syempre sa business ay malaki ding ang opportunity na tayo po ay magkaroon ng extra income. No? And ang maganda lang po sa product natin ay talagang very effective ito. Talagang ma-assure namin sa ating kliyente na talagang ang produkto natin ay napakaganda po at makakatulong po ito sa farmers. Ang objective po ng ating product ay una-una is mapataas natin po yung kanilang yield. No? Mapa-increase natin by 30 to 50% pag ginamit po yung ating products. Okay, so yun po yung intention ng product. At ang maganda sa produkto natin, hindi po matagal yung efficacy. Makikita agad natin within 7 days. 7 araw lang po, pag na-apply, makikita agad yung resulta. Kaya dito sa Mindanao, malalaking farm, banana plantation, manggahan, isa na po ito sa ginagamit nila dahil ang ganda po ng resulta, especially sa mga diseases, yung mga sakit-sakit sa lupa, no? Itong product natin. So, ang tanong, ano po ba itong CHC Agritech? CHC Agritech po is a Japanese technology with an all-natural combination of effective and beneficial microorganism. So, ang laman po ng ating product, no? Ang laman ng product po natin ay mga beneficial microorganism or tinatawag siyang bacteria. Okay? So mamaya ipapaliwanag ko ano ba yung major role, ano ba yung function ng mga bacteria na yan sa lupa. So ito po ay nagde-deliver ng dramatic impact and sets new standard in agriculture and waste management. Okay? Yan. So kung mapansin po natin, no, nung unang panahon, hindi pa masyado talamak ang ating mga farmers sa paggamit ng mga chemicals. No? So napakaganda pa po ng ating mga ecosystem. No? Napaka-healthy dahil wala pa masyadong gumagamit ng mga synthetic fertilizer or synthetic chemical na ginagamit sa sakahan. Okay. But ngayon, sobrang excessive na po. No? Kaya po alarming na masyado yung ating production sa agrikultura at marami na pong farmer ayaw magtanim kasi nalulugi dahil po sa mataas na presyo ng mga chemicals at napakadami yung mga requirements na kailangan gamitin sa sakahan.
So yun din ang pangalawang objective po natin ay mabawasan natin yung paggamit ng mga chemicals or kung pwede natin talagang 100% ma-eliminate ito. At yun po yung goal natin. Ang goal po ni CSE Agritech is ma-eliminate yung paggamit ng mga synthetic na fertilizer. Okay, yun yung goal, no? So napakaganda po yung ating ang ganda po ng objective ng product, no? Una, papataas natin yung ani. Pangalawa, ma-eliminate natin at mabawasan yung gastos ng mga farmer using synthetic fertilizer. So yun yung napakaganda. So walang farmer po ang aayaw nito dahil tayo po ay magiging solution provider sa kanilang mga problema. So tanungin lang natin sila kung anong problema at baka naman ay makakatulong tayo. So halimbawa na lang, kasi dito sa amin, lagi namin tinatanong yung mga farmer, ano yung mga common problems. Yung common problems nila, una-una, marami na pong sakit. Iba't ibang uri ng mga insekto, iba't ibang uri ng soil diseases. Kaya po nagfe-failure. Pangalawa, mataas na masyado yung requirements ng abono. Hindi na kinakaya ng kanilang budget. So, ibig sabihin, yan pong mga problema na yan, ma-address po natin with CSE Agritech. Kaya po ngayon, talagang yung ating sales dito sa Mindanao napaka laki na po, no? Tumataas lalo dahil madami na po yung gumagamit. Hopefully, yan sa Luzon ay mapa-introduce ito at madami na rin ang gagamit at matutulungan po natin. So, okay, so nowadays, dahil po sa ating mga ginagamit ng mga synthetic, nagkaroon po tayo ng climate change. No? Isa na yan sa mga dahilan. No? Sobrang init ng panahon ay talaga namang talamak yung chemical. Siyempre, aakyat po yan sa langit. No? Using mga chemicals, mag-evaporate po yan. Siyempre, babagsak ulit. Kaya nagiging acid rain. Kaya kung mapansin natin yung lupa, sobrang tigas na po. So, pag matigas na po yung lupa dahil sa acidity, hindi na po yan nakaka-hold ng tubig. So, wala na po siyang capacity na mag-hold or tinatawag natin water holding capacity dahil sa sobrang acid ng lupa po natin. So, kaya very alarming. Kaya kung mapapansin nyo sa map, sa Pilipinas po, bilong na po tayo sa very degraded soil. So, red soil na po, ibig sabihin very degraded soil. Kaya po yung ating government ngayon ay talagang binibigyan na ng pansin yung paggamit ng mga organic fertilizer. Actually, yung ating mga gobyerno naglalaan ng pondo. Dati kasi noong 2000, kasi ang Organic Agriculture Act, nilagta po ito, batas po ito noong 2010. Pero walang pangil po, wala masyadong nag-i-implement. Kasi noong 2010 pa kasi, noong 2010, hindi pa man gaano kalala yung problema ng soil. Pero ngayon po, 2021, tanungin po ninyo ang mga farmer, alam na nila po, yung problema ay sira na talaga ang lupa. So that's why, yung gobyerno ngayon gumagawa ng hakbang na sana yung ating mga farmers is gumamit na ng mga organic fertilizer. Ang problema lang, kulang po tayo sa technology. Wala masyadong magandang technology ang Pilipinas. That's why, nung dumating itong sa Japan technology, nabuhayan po tayo. Nabuhayan po yung mga farmer na mayroon ng magiging solusyon sa kanilang mga problema. So at least maging parte tayo sa solusyon nila. Hindi naman lahat ng solusyon tayo yung mag-provide. At least isa na po tayo sa magiging solusyon nila. So malaking tulong po yan sa ating mga farmers. And especially sa ating environment. Kasi kung malilesen po natin ang paggamit ng mga synthetic na yan, malaking bagay po yan na tulong sa ating environment. Okay? So, ito, gaya nito, kung tag-init, sobrang mainit ang panahon, mapapansin po natin yung mga lupa, bitak-bitak, sobrang tigas. So, pag ganito na yung lupa po, sobrang acidic na nito at hindi na po ito nakaka-absorb ng nutrina. So kahit mag-aabono po tayo ng madami, pag acidic ang soil, hindi na po yan na-absorb, no? Kasi ayon sa pag-aaral, pag mataas yung acid,
nasa 30% na lang yung absorption ng mga nutrina. So kung magtapon ka ng abono at 30% lang yung absorption, sayang naman ang pera. So dapat maibalik natin sa alkaline ng ating lupa. So may paraan po yan at isa po tayo makakatulong dyan. So kaya yung minsan, yung mga abutan ng araw yung ating mga pananim, hindi na nagsusurvive. So yan yung malaking problema. So hindi na nagsusurvive dahil yung lupa tuyot na tuyot. Walang mga microorganism na nag-create ng moisture or nag-create ng tubig. So and yung sabi ko kanina, yung sa ilalim ng lupa, wala ng tubig. Tuyot na tuyot dahil hindi na nakaka-hold ng water dahil sa sobrang acid. Okay? So at ito pa, no, dagdag pa itong mga iba't ibang uri ng pamamaraan ng paggamit ng mga kasing-kasing chemical na nagpo-cause ng sakit sa atin. So actually, yung ating mga young generation ngayon talagang madaming nagkakasakit, no? Batang-bata pa na high blood na, magkakaroon ng diabetes, hypertensive, cancer, no? Kasi lahat na lang ng mga kinakain talagang nilalagyan na ng chemicals, no? So nakakalungkot na ito na yung mga pamamaraan ngayon, mga instant na lang, no? So even mga gulay natin, mga gulay na supposed to be kinakain natin ito na dapat walang chemical, no? Kasi kinakain na. Kaya may mga kakilala ako sa nung dumating sa point na nag-agritech po ako, bibira na lang po ako kumakain ng gulay na galing sa merkado o sa tiangge. Dahil alam ko po, bugbog na ng chemicals yan. Imagine mo, mahilig pa naman tayo kumain ng mga fresh vegetable. Like yung mga salad-salad na yan. Eh kung alam ba ninyo na grabe yung chemical na ginagamit yan. Kaya madami-daming mga vegetarian ang nadadali ngayon. Dahil halos puro-puro chemical na nakakain. So nung nalaman ko po yun, hindi ako masyadong bumibili doon sa bagsakan. Doon ako bumibili sa mga maliliit na farmer. Kasi alam ko, gumagamit man sila pero hindi masyadong marami. So yung sa gilid-gilid ng mga farm na ako bumibili. So kasi sobrang talamak na yung mga big farm. Okay? So wala din silang choice kung hindi gagamit ng chemical dahil pag hindi naman nila inaprayan, wala naman sila maaani. Mauubos din ng mga peste. Okay? So, no choice. Kaya tayo, consumer, pwedeng magkasakit dahil sa mga chemical na yan. So ito yung mga negative effect of conventional farming or the excessive use of inorganic. Yung sobrang-sobra na talaga. So, madideplete po yung soil natin. Sobrang gamit ng mga abono. Pangalawa, sabi ko kanina, makes the soil acidic. And given na po yan, acidic na po talaga ngayon. So, kung hindi po titigil yung ating mga farmer sa kagamit ng mga fertilizer na yan, malamang 5 to 10 years from now, wala na silang lupang masasaka. Kasi sisirain na talaga. Wala ka nang maitanim. Kaya nga yung mga plantation sa Davao, yung mga area sa Mindanao, ay humihinto na po. No? Marami na po ang naghintuan. Dahil yung mga lupa, hindi na matatamnan. Hindi na po napupuha yung tanim. Dead soil na po. So wag lang po sana talagang mangyari yan, no? Sa buong Pilipinas. Talagang mamoblema po tayo sa food security ng bansa. Okay? Then, sabi ko nga kanina, soil losses water holding capacity. Yan. Isa yan sa mga factor na gagamit tayo ng napakadaming chemicals. Okay? Good news, andito tayo. Yan yung mga dapat natin matulungan, ma-address or maalis po natin yan. Okay? Even sa mga livestock, grabe yung injection ng mga hormones, antibiotics, kasi kailangan din talaga nila para
makapag-harvest ng maganda. Pero yun na nga, uulitin ko, tayo yung kawawa. Okay? Pero pwede po natin yung mapigilan, dahan-dahan po. No? Sa advocacy po ng ating grupo, na kung pagtutulungan po natin, pwede po yan dahan-dahan na matanggal po natin yung pag-inject ng mga antibiotic na yan at yung mga growth hormones na yan. So kaya sa mga palaisdaan din, ang daming fish kill, no? Kasi yung mismong lupa ng ating mga palaisdaan, acidic masyado. Pangalawa, toxic na, mabaho na. Yung mga ginagamit na mga pataba, no? So sobrang acidic. Kahit yung mga chicken dunk na ginagamit nila, galing pa rin sa mga chemical na residue yan, no? So acidic pa rin, no? Kaya namamatay, naglo-lose ng oxygen. So ayan, ang daming problema, no, sa ating agrikultura. So yung mga parasite, ilalim ng kanilang pangangatawan. Isa din yan sa mga problema, bakit hindi po sila lumalaki? Kasi pag yung ating mga alagang isda, alimango, sugpo, marami pong parasite, hindi po sila lumalaki kasi nagiging competitors po sila ng pagkain ng mga pagkain. No? Instead of ang ating mga alaga ay lumalaki, yung mga ulate or yung mga parasite yung lumalaki. Okay? Yun yung ngayon, problema din. So maaring magkasakit ng dahil sa mga kinakain. Tama po yun. At talagang nangyayari po yan ngayon. So, ganon din, no? Kasi sa waste management din, may produkto din kasi tayo pang waste management. So, talamak na din talaga ang basura. No? Talamak na din yung mga tambakan ng mga basura, walang proper segregation. No? So, ayan, saan-saan na magtapon. Okay? Ayan. So, what is the solution? Ano ba yung solution? Okay, isa po tayo, no? Actually, pwede kong sabihin po sa lahat, isa po tayo sa magiging solusyon. Hindi ko sinasabi na 100% tayo po ay solusyon. Napakalaki po ng Pilipinas. No? So at least paunti-unti, isa tayo sa magiging contributory na solusyon sa problema, which is the CHC Agritech. Ito na po yung ating i-discuss na yun ng mga produkto. Okay? So, before that, before tayo darating sa product, explain ko muna po sa inyo yung importansya ng products. Alin ba, saan ba tayo ganito, parang ano ba yung function ng product natin? Dahil ang produkto po natin ay mga beneficial microorganism, saan ba sila dapat ilagay? So kung titingnan natin dito sa symbiotic cycle, ito yung plants. Ang plants kailangan po ng sunlight, kailangan ng tubig, kailangan ng carbon dioxide. So, isa po tayo sa mga contributory ng carbon dioxide. No? So, and yung sa ilalim niya, yung lupa, kung makita po ninyo, may mga bacteria po, no? Or microorganism. So, may bacteria, may fungi, may actinomyces, may algae, may protozoa, may cyanobacteria. So, sa lupa, ito po yung mga farmers or mga workers kung saan yung ating mga microorganism, kasi yung product natin po is microorganism. So, nasa lupa po yan sila na ang main function po nila is gagawa ng pagkain. So, ibig sabihin, gagawa pala sila ng pagkain. Tama po, sila po yung gagawa ng minerals. No? Sa lupa, tulad po ng nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, at hindi lang yan, napakaraming minerals ang dapat na magawa ng ating microorganism kasi hindi lang tatlong minerals ang kailangan. No? We need 13 to 16 minerals para po ang plants ay maganda po yung kanyang harvest. Maganda yung function. So yung mga bacteria po, ay kakayahan din gumawa ng enzyme. Alam din po natin yung enzyme, siya po yung nagpapabilis ng paglaki or siya yung nagpapabilis ng absorption ng mga nutrients papunta sa plants. So, yun yung trabaho ng enzyme. And then, may mga antibiotics, of course, no? Ang bacteria po ay gumagawa ng antibiotics para po maging malakas, no? Hindi po basta-basta magkakasakit yung ating pananim. So, magiging malakas yung immune system, immunity ng ating mga pananim. And yung ating microorganism din, gagawa din ng growth hormones.
para mabilis yung paglaki ng ating mga halaman at mabilis yung harvest. So, kung titingnan po ninyo, napakalaking role po ng ating produkto sa lupa. Okay, napakalaking role. Kaya po, pwedeng-pwede po balang araw wala na pong gagamitin ng mga abono na yan. Kasi nung unang panahon, wala naman talagang abono. Wala ka naman makitang mga NPK na sako-sako nilalagay. Talagang healthy. Dahil po yan sa microorganism. Ang ginawa ng mga chemical industry, dahan-dahan po natin pinatay yung mga microorganism sa lupa. Kaya kahit mga bulati, hindi na natin mahanap. So, naging dependent na tayo sa mga abono. So, pag hindi po tayo nag-abono, wala pong ani. Kaya yung ating farmer, takot po ang hindi mag-abono. Takot sila kasi alam nila pag hindi nag-abono, walang harvest. Kaya po, kaya po kung ma-educate lang po at maintindihan lang po nila ang importansya ng ating produkto na unti-unti po natin matanggal po yung bono, ay malaking tulong po ito sa kanilang gastos. Okay? Kasi ang liit na lang gagastusin nila. So, yan, paikot-ikot po yan. Napaka-importante po yung ating product dahil dito po tayo nakafocus. So, ang ating produkto po ay ina-apply po sa lupa. Sa soil po ang function ng ating product sa lupa. Nakafocus po tayo sa lupa. Sa soil health, no? Yung health ng lupa po yung ating inaalagaan. Kasi pag ang lupa po ay maganda, ang resulta po ng ating harvest maganda. Even pest, yung mga diseases na yan, lahat po yan maalis natin. Dahan-dahan po yan, wala na pong mga pest na pupunta. Meron man po konti na lang. Controllable na po yun. So, ang kalaban na lang natin is yung klima, yung pagbabaha, yung ulan. So, yun na lang magiging factors. Pero in terms of mga sakit-sakit, dahan-dahan po yan maalis natin. Kasi may mga user na po talaga ako ngayon. Kasi for 2 years naman itong minamarket ko, na wala-wala na pong mga ginagamit na abono. Even pesticide, insecticide, hindi na po nila nagagamit. Kung nagagamit man lang, paunti-unti na lang yung application. Yung may mga occurrence na lang. Yung wala talaga. So, yun yung maganda sa product. Okay. So, okay. Ano-ano ba yung laman? Sir, ano po yung content ng product natin? Ako po, ma-amaze po kayo kasi dito sa Pilipinas, wala pong technology na katulad po nito. Ang strain po kasi or microorganism na ginamit natin, 21 beneficial microorganism. So bibihira po kayo makahanap ng kasing katulad po nito. Kasi madami ako na-encounter, tinitingnan ko yung product ng ibang company. 2 bacteria lang ang ginagamit, 3 bacteria lang, at yung mga bacteria na ginagamit, mga common bacteria. Ibig sabihin, mga local bacteria. Sa atin po ay 21. So, halimbawa na lang po, ito yung mga bacteria natin. No? Bacillus, Formulus, pamilyar kayo, Lactobacillus, Saccharomyces, itong Saccharomyces po, ang function po niyan, aside sa gumagawa po ito ng antibiotic sa soil, may kakayahan po ito gumawa ng nitrogen. Mga nitrogen-fixing bacteria po ito. No? Itong Saccharomyces, Actinomyces, yan. Yung Trichoderma po, sikat na sikat po ito sa Department of Agriculture. Ito po yung tinatawag nilang master decomposer or master decomposition. So, magpabilis yung pagpupulok or paglalata ng yung mga nabubulok na bagay, no? So, ang trichoderma po din ngayon, ginagamit yan to treat yung mga Panama disease, mga muko na yan, yun yung ginagamit, yun yung recognized ng Department of Agriculture. So, yung ating trichoderma po dito is hybrid trichoderma po yung ginamit ng ating formulator. Tawag po ng trichoderma natin is Trichoderma harsianum. Madami po kasing klaseng trichoderma eh. Okay. So, then meron din itong penicillium. Okay. So yung penicillium, alam naman natin, no? Isang uri po ng microorganism na gumagawa po ito ng napakadaming antibiotic sa lupa. So kaya po, yung masakit-sakit sa lupa ay maaalis po natin yan.
especially sa mga rice field. Karamihan po ng mga rice field inaatake po ng fungus. Inaatake po ng tungro, diseases. Yan po ay unti-unti po natin yan ma-eliminate. So, Sir, excuse me lang, sir. Yes po. Pwede mo ba akong i-co-host, sir? Meron kasing pumapasok, hindi makapasok. Sige po, sige po. Mayroong para ako po mag-accept. Thank you, sir. Sige po. Kailan, sir, ha? Kailan? Okay na, sir? Okay. So, ayan, no? So, ito po yung laman. Ito po yung content ng ating product. So, tatanungin po tayo, ano ba yung produkto nyo? NPK po ba yan? Yung tinatawag nilang complete or nitrogen, phosphorus, potassium. Hindi po tayo, yun yung product na, yung nating content. Yung content po natin, microorganism. Yung microorganism, may kakayahan pong gumawa ng NPK. Yun yung maganda. Siya po yung gagawa sa lupa. Okay? So, yun po yung product natin. So kung i-differentiate po natin yung traditional na fertilizer between organic, so yung trabaho po ng organic is pinifeed po natin or nilalagay po natin sa lupa yung ating microorganism para gagawa po siya ng plant nutrients, mga organic matter niya, i-decompose po ng ating microorganism. So, and then papakainin po yung plants. No? So, yun po yung basic na work, no, ng ating fertilizer. While yung traditional kasi, nilalagay din sa lupa, pero dahil ito po ay NPK na or fertilizer na siya, automatic po kinakain ng plants. But yung problema, yung residue, yung naiiwan na side effect sa plants, sa lupa. Yung lupa naman yung nasisira, yung nadadamage natin. So yun yung nakakalungkot doon. Okay? Yung side effect ng product, ng chemical fertilizer. So yung ating product po ay recognized po ito ng mga approving bodies, no? So meron po tayong BAP certification, yung mga certification na yan ay dumaan po tayo sa mga sari-sari pong mga requirements para po tayo ay maging legal o legit. So may mga nakuha po tayo mga legalities. Okay? Then ito po yung ating product po. 5 po yung ating product. Activator, Farmer's Friend, Maxigrow Natural Foliar, then meron tayong probiotics, then Aqualife. Okay? So ayan, no? So ngayon, pag-uusapan natin yung efficacy ng product. Kung tatanungin tayo, gaano ba ka-effective yan, sir? Gaano po ka-powerful? Ako po, no, honestly, hindi andito po ako sa company or kung hindi, dahil po ito sa test, ibig sabihin, based po tayo sa analysis. Tayo po ay nagsabi na powerful ang product dahil po dito. Kung mapansin po ninyo, ang ating bacterial count is nasa 700 million per gram. Napakataas po ng bacterial count. Based po ito sa National Institute of Molecular and Biology and Biotechnology. Sila po nag-a-assess or nag-a-analyze kung ilan po yung bacterial count natin per gram. Okay? So dito, makikita po natin sa likod, meron po siyang bacterial count na 7 times 10 to the 8 power CFU per gram. Kasi dito po maglaban-laban sa presyo. Oo. Kasi kung 700 million per gram sa 1 kilo po, umaabot tayo ng trillions. So itong trillions microorganism, pag ito po ay nilagay mo sa lupa, lahat po ng mga pathogens na sa lupa, yung mga bad bacteria na fungus, automatic po, ma-eliminate natin agad-agad yan. Dahil po, sa sobrang dami ng ating bacterial count. Kasi yung labanan kasi sa lupa is tinatawag natin biological control. So bacteria to bacteria nag-aaway, kinakain nila ang isa't isa, fungus at fungus kakainin nila.
So yung bad fungus o yung good fungus kakainin niya yung bad fungus. Yung bad fungus kakainin niya yung good fungus. Kasi kung magdodominant yung bad fungus at bad bacteria sa lupa, magdodominant po. Kung naglagay po tayo ng good bacteria at good fungus na kukonti lang, wala pong kwenta yon. Hindi po yun magiging effective. While sa atin, trillions po ang nilagay natin, tapos billions lang yung kontra, ay sigurado po tayo. Kaya yung epekto ng product within 7 days, makikita na agad. Ganon siya kabilis. Okay. So, now pag-usapan natin yung activator. Ano ba yung function ng activator? Actually po, yung activator po ay dinesign po ito para sa mga wastewater treatment. Okay, sa mga sewage treatment plant, yung mga STL na yan. Okay, kailangan po ma-treat using ng ating activator. Maganda po itong i-market sa mga planta or sa mga hotels or yung mga sa mga resto. Kaya lahat po yan sila may mga wastewater. At ang maganda sa wastewater natin kasi bacteria po ito, may kakayahan po ito na magtanggal ng oil and grease, especially sa mga tubo. So kakainin po ng bacteria natin yung mga oil na yan at grease na yan. Kaya magiging maluwag po yung daluyan ng tubig. So mga clogging po, makakatulong po itong ating activator. So proven po ito, no? Kinakain. Actually may mga malalaking company na po ang gumagamit diyan. Pwede kong banggitin ng ilan tulad po ng Marco Polo Hotel. Yan, isa po yan sa mga wastewater na ginagamit sa atin. San Miguel Foods, no? Ginagamit din yan yung activator natin. So may nag-ahente na po dyan na nagpipiyo sa kanila. Yan. And yung ating activator, matindi po ito. Maganda po ito pag-eliminate ng mga foul odors. Especially sa mga livestock, no? Yung mga poultry na yan. Pwede po ninyo isprayan yung waste. Agad po naalis natin. Actually, minutes lang po. Natatanggal natin agad yung amoy ng ating mga paligid, no? Especially sa livestock. Okay, yan ang maganda sa ating activator. So mabenta po ito sa mga livestock or okay, sa mga backyard na mga babuyan, backyard na mga manukan. Yan, maganda po itong activator na ito pang-eliminate para po hindi na po sila aawayin ng kanilang kapitbahay or pupuntahan sa barangay kasi nga hindi na sila perwisyo na nagbibigay ng masamang amoy sa paligid. And ito po ay nag-eliminate din ng mga langaw. Unti-unti po yan naalis yung langaw. Yun yung maganda sa ating activator. And then maganda rin po itong as composting agent or biodigester. May mga kliyente po tayo sa mga LGU na ginagamit po ito sa biodigester nila. Yung basura na pinipino nila, nilalagay sa parang machine. Okay, so nilalagay nila doon at talagang ginagrind. Ang advantage pag naka-activator, instead of 48 hours or 2 araw nila i-grind, sa atin within 24 hours lang, na siya, organic fertilizer na siya. So mabilis yung takbo ng pag-process ng pag-compose ng kanilang mga basura. So pwede po ito sa mga LGU na may mga technology, yung waste nila na talagang ginagrind nila. So by using activator, mas mapabilis natin yung pag-decompose ng mga basura. Ayan, no? So may mga LGUs na tayo diyan na bumibili. At ito po ay safe for humans and animal. So accidentally po, mainom po natin ng mga bata, tayo, sa hayop, wala pong magiging problema. Very safe po ito. Okay? So meron po tayong tinatawag na MSDS or tinatawag nilang Material Safety Data Sheet na kung ito po ay may lagay sa katawan ng tao, pwedeng very safe po ito. No? Actually, meron po akong kliyente na may doktora po. May kliyente po akong doktora na dermatologist. Itong activator po, isa sa mga ginagamit niya pang-treat ng mga diseases, skin diseases, especially sa foot, no, sa paa natin, no, yung mga may problema sa foot disease, no. So, ang ginagawa niya doon sa clinic, nilalagay niya sa tubig, then
Kaya yung paa ng kanyang mga pasyente nilalagay doon. So yung mga bakterya kinakain po no ng mga bad bacteria nung kanilang mga ano. So napakaganda. So although hindi niya sinasabi pero sa akin sinabi niya yan yung isa sa mga ginagamit niya. So pwede pala. Okay, no? Pwede. Sa opinion niya 'yon eh. So na-prove naman niya na effective kasi ano siya eh, internal doctor din siya and dermatologist. So ginagamit niya itong product na ito. Nakakatuwa nga eh. So yan, ito ipapakita ko lang yung mga sa mga purchase orders sa amin ng mga LGUs na yung mga ginagamit nila sa kanilang basurahan para hindi po maging mabaho or yung mga langaw may eliminate natin. So may mga procurement po tayo sa government, no? So dito po sa aming lugar. Ito po LGU po, dalawang LGU po ito ang bumili din, no? So ayan. Okay, so sinasabi dito, zero odor in just a minute. Okay? So good news, yung ating activator, hindi lang po ito pang waste management. Actually, yung activator is best for land preparation. So ginagamit po natin ito sa sakahan, especially sa treatment ng ating mga Panama disease sa mga sagingan, buko disease. Ayan, ito po ay pang-treat. Kasi itong activator, napakadami po kasi niya itong fungus. No? Ang main ingredients po niya, karamihan ay fungus. Na which is ang mga soil diseases, karamihan mga fungus yan, no? Mga fungus disease. So sa lupa, ito po ay ina-apply natin sa land preparation or prior sa pagtatanim or before mag-planting. No? Ito po ay a-apply natin para masigurado po natin na yung mga pathogens or yung mga bacteria at fungus na sa lupa ay ma-eliminate po natin. Malaking bagay po yun. No? Kasi pag the moment madami pong fungus ang lupa, pag nagtanim po kayo, hindi po sila, yung tanim po natin, hindi lumalaki. No? Kasi yung fungus po pupunta po sa ugat, doon na po maninirahan, then kakainin po nila yung ugat ng mga pananim. So, hindi na po nakaka-absorb ng nutrient yung ating mga pananim. So, with the use of activator, maiiwasan po natin yung mga ganong mga sakit-sakit. Of course, yung mga sa palayan, karamihan ng mga palayan, marami pong inatake na like yung mga stem borer na yan, yung mga fungus attack na yan. So, maiiwasan po yan using activator. And then sa activator kasi may penicillin po yan eh. Kasi yung sinabi ko kanina, penicillin SP. So gagawa din ng antibiotic yung ating activator. Napaka-importante po yung activator para po sa diseases na madali po sila mag-recover, no? Okay, pag inatake po yan ng mga sakit-sakit, mabilis sila mag-recover dahil po sa antibiotic na nasa activator natin. Now, which is, gagawin po yun sa lupa ng ating mga microorganism. So, napaganda po talaga yung activator. Kaya, pwede nyo po yung i-recommend sa lahat ng may lupa. No? Kasi alam po natin nowadays, yung mga lupa, madami na pong focus. Okay? Yan po. So, lahat ng crops po, kailangan po si activator. So, ang tanong, sir, what if kung nakapagtanim na, may tanim na, kailangan pa ng activator? Opo. Kasi remember, ang activator po natin is pang-treat po ito ng mga fungus at bacterial problem sa soil. So siya po ang papatay niyan. So kailangan lahat po, kahit fruit trees na matagal na, kung hindi na namumunga dahil sa mga sakit-sakit na yan, mag-activator po tayo. At ito po ay ina-apply, no? Like sa rice field, once every cropping, yung activator na yan. So minsan lang po sa isang cropping natin ina-apply. Ganon din sa mga fruit-bearing trees. Once every harvest. No? Pag nag-harvest, next year na naman, lagay na naman. So, ayan. And yung activator, pwede din ito pang-spray sa dahon. No? Especially pag yung mga dahon ay inatake ng fungus. Okay? So, instead of fungicide, ito na lang po ang gagamitin ninyo. Kasi fungus din ito eh. Ang maganda, natural pa, organic. So, yung fungicide kasi, fatal din yun eh kasi nakakapatay yun ng mga bakterya natin. So huwag na lang mag-spray ng fungicide, ito na lang activator. Kasi proven naman, sinubukan na namin ito sa iba't ibang crops, proven naman ang product natin.
Okay? So yun po yung si activator. Then yung next product po natin yung Farmer's Friend. So yung Farmer's Friend naman, ina-apply natin ito after planting. Okay? So after planting po, 10 to 15 days after planting. So yun po yung time of application niya. So ang function po nito ay una-una is mabilis po yung tubo. Ibig sabihin yung accelerate ng growth ng plant mabilis. So maganda ito sa mga palayan kasi sa rice field kung malalaki yung palay, matataas, so maraming maibunga po. No? So isang factor yan pag mataas yung palay nyo. Kahit inbreed yan, pero mataas yung growth niya, malaki ang yield natin dyan. So malaking bagay ang mabilis na paglaki. So bakit mabilis ang paglaki? Dahil may mga bakterya po tayo na gumagawa ng growth hormones. Natural growth hormones. So hindi mo lang kailangan gumamit ng mga chemical growth hormones. Farmer's Friend ka na lang. Okay? Kaya may improve natin yung yield at yung harvest. Tataas po yung ating harvest. So and then syempre yung acid. Importante po yung acid. Sinasabi ko kanina, pag ang lupa acidic, yung absorption ng ating mga minerals ay hindi na po yan ma-absorb 100%. Okay? So kung ang pH level natin ay nasa 4.5, so ang absorption na is 30% na ng absorption. So kung nagtapon ka ng 10 sako, 3 sako lang yung kakainin. Yung 7 sako, waste na yun. Sayang naman ang pera. So si Farmer's Friend, siya po yung mag-neutralize ng acid at dadalhin na tayo sa alkaline level. 6 to 7 pH dapat ang alkaline level ng soil para maganda po yung production natin. So si Farmer's Friend po yung magdadala sa atin dyan. No? So, and then, syempre, sa umpisa, especially sa palayan, so kailangan natin sa palayan, mag-cut lang muna tayo ng 50% sa abono. So kung gagamit sila ng 8, 4 lang i-recommend natin sako per hectare. So 50% agad ang ika-cut natin. Okay, ang iba pwedeng i-cut natin up to 70%. So 50 to 70% ika-cut agad natin yung paggamit ng mga abono. Eventually, mga 3 to 4 croppings, pwede na po natin bitawan yung abono. Okay? So umpisa, kailangan na muna natin alalayan kasi baka manibago yung ating lupa. Siyempre, it takes time to rehab totally the soil. Hindi naman ito magic. Pero, ang maganda sa product natin, kahit one cropping pa lang, makikita agad yung increase. Okay? So, we can assure sa increase na. Kasi dami na nating mga user na talagang gumamit at nakita yung increase kahit sa one cropping pa lang, makikita agad ang resulta. Okay? So, kaya sinasabi dito, reduce non-organic input. And ito maganda. Kaya lahat ng mga pananim natin, ma-improve yung roots, kaya matataas yung roots. So dumadami yung roots niya at matataas, kaya nakakain siya ng mga pagkain. Yan yung maganda sa ating Farmer's Friend. Kaya nga siya tinawag Farmer's Friend, ito yung magiging kaibigan ng ating farmer. Ayan, no? And soil rejuvenator. So napakaganda po yung Farmer's Friend in tandem with activator. So magkasama talaga yung dalawa na yan. Okay? Next product po natin, okay, siyempre, no, isa sa mga kagandahan ng ating Farmer's Friend, yan, itong mga minerals na nakikita nyo, kaya po yan. Kaya po ni Farmer's Friend na gagawin yan. Yung nakikita nyo minerals. Hindi lang 3, 13 ang pwede niyang gawin sa lupa para ma-provide sa pananim. Kaya napaka-healthy yung ating pananim. Yung mga prutas, napakatamis. Napakaganda yung mga sweet, no? Yung taste, sweet masyado yung taste, napakasarap. No? Kasi kompleto yung mga minerals na nakakain ng ating mga pananim. Ayan. So, okay, bibigyan lang po ako dito sa amin nung nag-umpisa pa ako. May mga demo-demo kami na ginagawa. So, dito, itong trial na ito po yung ginawa naming trial sa LGU namin dito.
na ang ginawa namin dito is hindi po kami gumamit ng abono 100%. Ang gusto ng LGU na hindi gagamit ng abono 100% sa trial. So ang ginawa namin, siyempre, gusto namin i-prove sa kanila na pwede siya kahit walang abono. Kasi ang sabi sa amin, pag napaan ninyo yan, yung palayan na walang abono, believe na ako sa produkto. Sabi ko, sige, try natin. So ang good news, hindi lang napaanin natin, kung pinapataas natin yung increase, doon sila nagulat. No? From 80 sacks to 100 sacks per head, yung isang hektarya na ginawa naming trials. So na-amaze sila sa resulta. Kaya yung LGU namin dito, talagang bumili ng napakalaki, napakalaking amount. Mamaya papakita ko yung amount na binili ng LGU namin dito. So, nag-increase, no? Imagine mo, ang amin lang doon, ang advice doon sa amin, kahit hindi natataas yung increase, ang sa kanila lang, makapag-ani, walang abono. Kung hindi ba masisira or wala ba talagang ma-produce na ani. So, nagulat kami, hindi lang napaani, kundi napataas pa natin, no? So, 80 to 110 sacks. Kaya, sobrang tuwa namin at sobrang tuwa din nila. Kasi sabi nila, ito na ang magiging solusyon namin dito sa LGU sa aming lupaing acidic na. So yan, sinoil test nila and na-amaze sila sa resulta. Napaganda natin yung lupa. So hanggang sa ang dami namin ginawang trials, nung una akong nag-market, walang naniniwala kasi syempre nung umpisa ng 2018, wala pa akong mapakitang mga farm, wala. Pero naniniwala ako sa technology pag galing Japan. Alam naman natin, pag yung mga Hapones gagawa ng invention, talagang saludo tayo diyan. Kahit sa mga heavy equipment, Japan ay talagang kahit sa mga sasakyan. So ayan. So dito from 140, hybrid kasi ito hybrid eh. From 140 to 180 sacks at 50 kilos yung sukat ng sako. Okay? So, napaganda rin natin, no? So, yung mga bearing of fruits na kung mapapansin nyo dito, hindi na siya lumalaki yung bunga, nangingitim na siya. So, bumubulaklak siya, nahuhulog yung problema nila. So, walang ma-harvest. Hulog ng hulog. So, ang ginawa namin, 10 days after ng pag-apply ng ating product, imagine nyo, 10 days after lang po, yung mga maliliit, napalaki natin yung bunga. So ang ano lang namin yan, kasi sobrang acidic na ng lupa, hindi na na-absorb yung mga nutrient na nasa lupa. Kasi pag na-unblock po natin yung acid, yung mga minerals naman sa lupa, lalabas yan lahat eh. By nature, mayroon talaga yan. At given po yan. No? So ang ginawa natin, natanggal po yung acid. Ang bilis, within 10 days, natanggal natin yung acid. So yung availability ng mga minerals sa soil, naging available. So nakakain na yung ating mga fruit trees. Hindi po tayo nagpa-abono dito. Wala po tayong nilagay na abono. Ating product lang. So ngayon, napatami natin yung bunga. So happy harvest. So sobrang tuwa ng ating mga kliyente. So tulad po nitong corn, kung mapapansin nyo, mas malaki, mas mataas. So ito yung epekto ng farmer's blend. Kasi sabi mo kanina, may growth hormones tayo na bacteria. So kahit parehas lang na lugar, parehas na variety, ito yung in-applyan natin at ito hindi. Kung mapapansin mo, mayroon talagang malaking pagkakaiba. Okay, malaking pagkakaiba po yan. Okay? So ito may abono, dito may abono din pero 30% lang yung ginamit. Dito 100% ang ginamit na abono kasi sa umpisa takot din yung farmer na hindi gagamit. Gusto niya mas makasigurado. So sige, gamit tayo kahit konti. So yun yung resulta ng mga activities natin. So sa manggahan, ang problema nitong mangga, kasi ako yung kliyente ko po ito personal eh. So ang problema nitong mangga, 2 to 3 years na silang failure. Kasi una-una, pag namulaklak ito, nahuhulog lang. Okay?
And then pag natirang bulaklak, mamumunga siya. Aatakihin ng sisig flies, puti-puti ang tawag doon, sisig flies. Wala, damage din. Kaya walang matira na mangga. Meron naman for personal consumption na lang. So imagine nyo po, nalagyan po natin ng activator farmer spray niyan. Wala po tayong spray sa dahon kasi hindi po tayo nag-a-apply dito. Sa lupa lang po talaga tayo nag-a-apply. Tingnan niyo po ano nangyari. Halos even po lahat ng manggahan. Tingnan niyo po yung bulaklak. Hindi po siya normal, no? Grabe, sabi ng mayari, grabe, super ganda sir. Pero ang problema nito ngayon, pag nagbunga naman ito, mapapali yung sanga. So we advise na mag-pruning, pagtanggal ng ibang bulaklak. Kasi pag ganito karami, sabi ng may-ari, baka mababali. Kasi madami na po kaming testimony, durian, nababali, madami po nga, avocado, nababali. So sabi ko, gawin, lagyan nyo na lang ng sa amin tungkod na yun. Hindi mo sa Tagalog, yung parang arang para hindi mabali. No? So importante, madaming bunga, madaming harvest. So yan po, no? Hanggang sa inani natin. So itong putos po, ito pong sinasabing putos, balot po ito sa amin. So siyempre, binabalot po nila para magiging maganda ang quality. Kasi ang manggahan po ito, pang-export, dinadala nila sa Malaysia. Malapit kasi yung Malaysia sa amin eh. Zamboanga to Malaysia. So, 20,000 pieces yung parang binalot nila na mangga. Before, hindi pa na-applyan. Yun yung regular nila. And then nag-fail pa sila dyan. Sa atin po, yung unang apply pa lang, naka 100,000 balot sila. So imagine mo ganun kadaming production. So ako saksing-saksing po ako dyan kasi andyan ako sa area na yan. So kaya yung ating local government, nung nakita nila yung mga farmer na ginamitan nila and yung mga demo trial na ginawa nila, maganda yung mga resulta. So ang ating local government is naglabas ng pondo. So naglabas po sila ng pondo at tayo po ay nakapag-deliver ng halagang 13.8 million. One purchase po ito sa unang purchase. So yan po, no? Ang binili po nila yung ating farmer's friend. And okay. So yan po yung ating na-deliver. So ang siyempre, tumaan po ito sa bidding kailangan i-bid. So ang ginamit naming local bidders, dito lang din sa amin, local partner namin dito na bidders. So 13.8 million po ang binid natin and tayo po ay nakapag-deliver niyan. So ayan, no? And hanggang ngayon po yan, ito yung first order. So tuloy-tuloy po yung procurement ng ating government. Kasi bakit? Ang farmer na po ang re-request sa ating LGU na kailangan pang bumili. Siyempre, binibigyan na nila ayuda yan, ayuda ng mga mayor, ayuda sa mga farmer. Kaya binibili ng ating gobyerno. And next year, hopefully, the entire Region 9 is bibili po yung TA. So andoon na yung mga papeles natin, andoon na yung, at marami na po mga LGU sa amin ang bumibili. So parang in demand na ito sa amin dito. So every year po sa aming LGU dito, every year po malalaking pondo ang nilalabas para po dito sa ating product. So hopefully dyan sa Luzon at sa ibang mga farmer ay ma-penetrate din natin, mapasok natin yung produktong ito. Okay? Malaking tulong po ito. Kasi wala namang ibang technology ang pwedeng lapitan ng LGUs as of now. No? Wala pa. Ito pa lang parang ang product na maami sila sa resulta ng ating mga product. So ayan. Yan. Ako po yan. Deliver ko po. May buhok pa ako dati. 2 years ago pa yan. So deliver. Lahat ng mga agriculture district namin dito, deliver. So may bagong delivery kami last 2 months ago. May delivery na naman tayo. Ayan. So yun po yung product natin. Napakaganda po. Okay? So next product po na ipakilala ko po sa inyo, yung Maxicro Foliar. Okay, yung foliar naman, ay alam naman natin itong foliar, parang secondary nutrient po ito para po sa dahon. No? Ini-spray po natin ito sa dahon. No? Para lang po to augment
yung kakulangan ng mga minerals na kukuha sa soil. Okay, pero ito, case to case naman ito. Kasi kung maganda na talaga ang lupa, hindi naman talaga kailangan to. So sa amin dito, ina-advise lang namin sa farmer kung makita natin kailangan pa talaga i-develop, so pwede natin applyan ng Maxigrow foliar. Kung maganda naman talaga, kahit activator farmer's plan lang, ay hindi na po mag-apply ng Maxigrow. Pero kung makita natin, kung gusto talaga natin na super quality, edi applyan din natin, mas maganda rin talaga may Maxigrow. Kasi una-una, ang Maxigrow ay tumutulong po ito para mapalaki yung bunga. Yung malaki yung bunga natin. So hindi lang tatabi, lalaki yung bunga. Pangalawa, ma-extend natin yung shelf life ng bunga. Yung hindi siya agad-agad mapupulok. Yan, importante po yan. Siyempre, pag hinarvest ngayon, hindi mo nabenta, baka ilang araw lang bulok na. So ito, ma-expand natin. Matagal yung pagpupulok niya. Pagkasira ng ating mga harvest. Yan ang maganda sa Maxigrow. And then, pag nag-apply po tayo ng 30% or 30% na abono sa unang cropping, pag gumamit din ng Maxigrow, so mas ma-increase niya yung effectivity ng mga abono na ina-apply. Mas magiging effective pa talaga. So yun yung maganda. And syempre yung quality, yung taste, mas papasarap pa natin. Yun yung si Maxigrow. At maganda rin po ito sa mga plantito. Mayroon po tayong mga bulaklak dyan sa bahay. Mag-spray po sa dahon para maging makintab yung dahon. Tulad ito, sirang-sira na pero in-applyan natin yung Maxigrow. So mas naging wow. No? Magbibenta ka ng mga ganito, flower na binibenta. So mas marami ang pipili dahil maganda yung kulay ng inyong mga halaman. No? So yun po yung ating product. So napaka-amaze po yung ating produkto. No? Napakaganda po ito. Then next product po natin is probiotic. Para po ito sa mga alaga natin hayop. So itong tanong. Karamihan kasi ng mga user nito nagtatanong, Sir, kailangan ko pa ba ng probiotic? Bakit ko pa bibilhin yan? May ginagamit naman ako na mga vitamin or antibiotic. So ito po yung paliwanag ko. Kailangan nilang gamitin ito kasi una-una, mas makakatipid sila sa feeds. Yung feeding kasi, mas mapatipid nila. Bakit? Una-una po, nagtatanggal po tayo ng mga internal parasite. Sabi ko nga kanina, pag may parasite ng mga hayop, yung kinakain nila ay kinakain nilang parasite. So mas magastos ka sa feeding. So pangalawa, okay, mapapabilis natin yung paglaki. Siyempre, pag mabilis yung paglaki, mabilis mabenta, makaka-lessen ka ng time. So yung feeding time mo, mas malilesen natin. Or yung FCR, feeding conversion ratio. So bakit napabilis natin yung paglaki, sir? Dahil po ang ating produkto ay meron po itong multiple enzyme. Ang enzyme po kasi, yun yung mag-breakdown ng pagkain na nasa feeds at mabilis yung mabilis yung digest at mabilis yung pag-absorb ng nutrina ng mga kinakain nila. Kaya mabilis silang lumaki. Ayan. And then, ang maganda sa ating probiotic, meron po itong sinasabi ko kanina, penicillin. Yung isang uri ng microorganism na may kakayahan pong gumawa ng antibiotic sa katawan. Yung gagawa po sila ng natural antibiotic na kung saan maiiwasan po natin ang paggamit ng mga antibiotic. Kasi alam po natin, hindi po maganda talaga yung mga antibiotic at yung mga hormones na yan. No? So with the help of probiotics, gagawa po yan ng mga hormones, kasi may bacteria eh. So mga growth hormones, so mabilis yung maglaki. Ang magandang in natural way. And yung kanilang odor, yung waste sa baboy, hindi masyadong mabaho. May amoy, pero hindi mabaho, kaya hindi attract sa langaw. So, yun yung maganda. Yung waste nila hindi mabaho. So, napakaganda po ng ating probiotics, no? Nakatipid ka na, napabilis na pa yung paglaki, wala pang amoy.
So, and yung quality ng meat, mas maganda. Mas maganda po. So, kaya po, mas kailangan ito ng mga nag-aalagang hayop, mga livestock. Of course, yung ASF, yung sakit-sakit sa baboy, yun yung ma-prevent natin, no? Ma-prevent po natin yung mga African swine fever. Ma-prevent po natin. Ang dami pong problema diyan sa Luzon. So kung maniniwala lang po sila sana sa probiotic na ito, mapigilan po natin yung mga sakit-sakit na yan sa mga hayop. So maganda po talaga yung probiotics. Isama pa natin yung sa activator, yung sa waste ba, yung pag-spray ng mga kanilang kulungan, yung pag-spray ng mga cages ng ating mga alaga. So walang amoy, walang sakit yung ating mga alagang hayop. So mabilis silang lumaki. And itong probiotics, una-una mapapansin natin sa behavior ng hayop, especially sa mga baboy, manok, or ano uri ng hayop, lagi po silang tulog. Palagi pong natutulog. Kasi bakit? Hindi po sila stress. Maganda yung pakiramdam ng mga hayop. Hindi sila stressful. The moment na palagi silang natutulog, mabilis silang lumaki. Okay? Yun yung maganda. And pag nagpapakain ka ng mga, example sa baboy, nagpapakain ka, hindi sila nag-aagawan ng pagkain. Kasi ang feel kasi nila is parang busog sila lagi. Kahit konti ang nakakain nila. Kasi nga, na-absorb yung lahat ng nutrina sa katawan nila. Kaya malaki yung pagkakaiba ng gumagamit ng probiotics at wala. Okay? At mapapansin po natin within 2 to 3 weeks or 1 to 2 weeks makikita agad nila ang resulta sa kanilang mga alagang. So yan po si probiotics. Then next product ito sa mga aso, pinainom natin, napapa-improve natin yung health nila, kaya yung sakit-sakit na-eliminate po natin. So ito yung mga trials na in 25 days, umaabot minsan ng 2 kg yung mga timbang. Iba sisiyo pa yung tsura, mabigat na yung timbang. Okay? Ayan. So ito po ay pinapainom po. Ang pag-apply po nito is pinapainom po natin or pwede po naman na rin i-mix sa feeds. Depende lang po sa approach. Pero yung advice ko, mas maganda ipapainom. Mas mabilis yung effect kasi bacteria ito. So yan, mas maganda ipainom. So mura lang ito kasi sa isang timpla, sa isang kutsara, 100 liters po ang tubig na maitimpla ninyo. Sa isang kutsara, 100 liters. Ganun po siya katipid. Okay? So next product po natin, Aqualife. So si Aqualife naman ay ito po ay makakatulong sa may mga fish pond na namumblema po ngayon dahil mataas po yung mortality. Ito po ay makakatulong para tumaas po yung survival rate ng kanilang alagang supo. Kasi ang daming problema ngayon dahil po sa acid, mainit yung tubig, naglulus ng oxygen, dahil po yung water toxic na masyado. So ito po ay naglilinis ng tubig. So, and pag yung kukonting lumot, so pag in-applyan natin ng Aqualife, padami natin yung lumot kasi nag-i-induce ito ng algae multiplication. So then, yung mga synthetic na abono, pwede na po natin yan hindi gamitin. Kasi pag patuloy pa rin nila gagamitin yung mga abono na yan, synthetic na sa mga fish pond na yan, paulit-ulit lang ang problema. Hindi po nila sinasolve yung problema. Dinadagdagan po nila ang problema. So tatanggalin na po natin yan. Iiwasan natin yung pag-apply na yan. Kasi yan yung cause. Yan yung cause ng mga sakit-sakit. Yung mga chemical na yan. No? So dahan-dahanin po natin yan tanggalin. So yan po si Aqualife. Pero ang Aqualife natin, may partner po ito. Pinapartner pa rin natin sa activator. So yung activator, ginagamit pa rin natin sa pan preparation. Ibig sabihin, during preparation ng pan, siyempre tinatanggalan ng tubig, ini-spray natin or ina-apply natin sa lupa ng pan
para yung mga bacteria or mga pathogens ma-eliminate natin. So malaking tulong talaga si activator. Itong Aqualife naman kasi ina-apply na natin pag may hulog na. So may laman na, ina-apply natin para ma-maintain yung quality ng tubig. So kahit hindi po kayo maglabas-pasok ng tubig, okay na po yun. Kasi ma-maintain natin yung quality ng tubig. Kasi ang delikado, maglalabas kayo ng tubig, magpapasok kayo, ang tubig naman source is toxic din, useless din yun. Kaya yung karamihan naglalabas-pasok ng tubig, nagugulat sila, nagkakaroon ng mataas na mortality. Siyempre, maganda na yung tubig, kalapas natin, so nilagyan ng bago, tapos toxic din pala. So at least dito, maiiwasan natin yun. Or pwede naman maglapas, at least hindi madalas. Okay, hindi madalas. Ayan, as needed lang. No? As needed lang kung kailangan linisin talaga yung area. So, ayan, mapapalaki pa natin yung ating mga alagang bangus kasi mapapadami natin yung lumot. Ang lumot naman kasi yung source of food ng ating mga milkfish. So, gaya nito, may mga fish pond operator ako na gumagamit hanggang ngayon. So, itong mga ito pong picture na ito, dati hindi po yan naglulumot ng ganito kadami. Kukunti lang. Pag naglumot, ilang weeks lang, isang buwan, kalahati, wala nang lumot, ubos na. So pag naubos, nagpi-feeding na sila. Pag nagpi-feeding, malaking gastos. So ang ginawa natin, ayan, hanggang harvest po. Hanggang harvest, hindi naubos po yung lumot. To prove it, tingnan nyo, next slide. So kitang-kita naman, nag-harvest na sila, yung lumot andyan pa. So ibig sabihin, hindi naubos ang lumot ng bangus. Kaya ang resulta, malaki. Kasi unlimited yung pagkain. Yun yung maganda. Malaki yung bangus. Kumitimbang ng 1.3 kg, 1.1. Pero dalawang bangus, isang kilo, dalawang bangus. Actually, yung previous nila, maswerte na ang 4, 1 kilo. Maswerte na yan sila. Kasi minsan 5, 6, ganun lang kalaki. So, walang choice. Kasi bakit? Kulang na sa feeding. Pag papakainin pa nila, malulugi na. Kaya, ina-harvest na lang. At minsan, umaabot sila ng 4 na buwan bago ma-harvest kasi maliliit eh. Sa atin, 3 months lang. Minsan, 3.5 months lang, malaki na. So, napaka-advantage po talaga ang ating produkto. So, I hope po na ma-share po natin sa mga friends natin, kakilala natin, baka ito na yung hinahanap nilang solusyon. At talagang ang produkto po natin ay proven na po ito. Hindi na po siya sabi-sabi lang. Madami na po tayong farm na natulungan. Kaya ito, we in SCS Agritech team will continue to research and develop natural product that will be beneficial to our country. Maraming salamat po at magandang gabi. So, any question po from the team, from the group? So, we will entertain question. May mga tanong po tayo about sa product and I hope na may sagot ko po sa inyo. Okay? So, please lang po unmute your phone kung may tanong po tayo. Excuse mo niya, walang ko munang tubig. Okay? Yan po. Thank you. Meron po yatang tanong po, sir? Yes po, baka may tanong po sila, sir. Baka mayroon pong add po si Upline Joram po. Sir Joram, yan pa Sir Joram, parang na-stop naman. Sir Joram, may gabi. Ayan. Sir Joram, pwede po pa, si Sir Joram po from Cotabato, ang lakas po ng kanilang production doon, kasi napipenetrate po nila yung banana plantation doon, which is ang main problem doon is Panama, yung mga muco disease. No? So Sir Joram, meron ka bang may kwento sa amin kung ano yung nangyayari sa area mo ngayon?
Actually, yung problema dito, sir, lalo na dito South Cotabato sa area ng Tampakan. Grabing malawak talaga yung plantation ng lakatan. Okay. Pero ang problema diyan is Panama. Grabe talaga ang Panama. Once ma-affected ng area ng Panama, wala ng hope, wala na talagang pag-asa. Pero ngayon, ang ginawa namin, nagdidemo kami, yung isang depo, tinry niya muna sa kanyang area. Naamiss sila kasi instead noon na wala na silang pag-asa kasi talaga, sisirain na yan pag may muko, pag may Panama, mabilis magkalat yan, walang gamot yan. So, ang ginawa natin, activator. Kaya si Bitito ngayon, kumuha ng maraming area na prenda. Nag-arkila siya ng mga lupa. Ang ginagawa niya, ini-spray niya muna yung activator sa area bago magtanim ng lakatan. Ngayon, hindi pa siya nag-aabuno. Yung lakatan niya, 20 days, more than 20 days pa lang, pero grabe na, mataas na, maganda yung dahon, mataba na. Hindi pa siya nag-abuno ng lakatan niya. Tapos sa mga area naman na mga Muko, Panama, mga Bansita, marami tayong natutulungan dito. Talagang talk of the town na dito yung ating product ng activator at saka yung Farmer's Friend. Malaki talagang natutulong, sir. Ngayon, parang kumakalat na yung balita. Actually, yung kahapon, nagpatawag ng farmers meeting yung isang araw. Nagpatawag ng husband and wife, yung Surya family. Bakit nagpatawag sila ng farmers meeting? Hindi ko alam pala na ang pagkanda ko ng farmers meeting, mga malawak pala ang mga lakatan growers pala. Pero ang testimony niya, umiyak eh. Akala nila wala na silang pag-asa kasi yung area nila ay abandon na nila, tapos ang ginawa bago nila sirain ibakod nila, kinordon. Ibig sabihin, kinawarante nila, quarantine ang isang hektarya na bawal ang papasok kasi pag may magpapasok doon, sapatos o nakatsinilas, pag alis niya makirin yung bakterya na muko galing sa Kaya bawal magpasok kasi malawak yung lakatan sa kanilang area. Halos lahat mga lakatan growers, bawal papasok talaga. Ang gawin, sisirain na, susunugin kasi kumalat na ang muko. Alam mo, umiyak eh. Yung na-interview ko, parang umiyak sila na activator lang pala ang katapat, tapos 500 grams lang. Sabi nila, sir, pag muko ang area, wala nang activator lang. Tapos nagtaka sila kasi pag-apply nila ng activator, may lumabas kung mga follower, matataba at saka green, parang daig niya pa yung mga naabunuhan ng mga Nagtaka kasi pag ang muko area, hindi na yan, mabubuhay ulit. Wala nang follower na lalabas yan. Wala nang follower. Tama yung sabi mo, Sir Ray, yung mga punggos nandun, pinatay, ineliminates ng ating product, ng activator kasi punggos to punggos. Ngayon, malinis na ang lupa, lumabas yung mga bagong generation. Sabi niya, ito lang sa history na nangyari, sabi nila, na yung muko area talaga na namatay yung mga area, yung mga tanim na lakatan, lumabas yung bago. Marami. Marami, sabi niya. Tested and proven, may pag-asa na kami ngayon. Instead na sisirain namin ito, magtanim ulit isisirain na, magtanim kami ng iba o mais. Tuloy-tuloy na. At napakaganda ngayon kasi napansin nila, parang marami ang bunga tapos expected nila na mabibigat ang bunga ng lakatan. Sabi ko, sir, nag-abono kayo? Parang hindi na, sir, kasi Farmer's Friend na at saka activator na ang ginamit nila ngayon. Sabi ko, sir, mag-abono pa rin kayo kahit mga mga 50% count. Every month na lang kayo mag-abono kasi napakaganda naman ng product natin. Ngayon, sabi niya, sir, meron pa. Sabi niya, dalhin kita doon sa palayan ko. Actually, hindi ko na-send yun sa group chat natin. Sabi niya, may palayan kayo? Oo.
Nang pinuntahan ko, napakaganda ng palay niya, sir. Tapos, ano bang nangyari dito? Inatake talaga ng mga ano, kaya parang nakalbo na yung palayan niya kasi halos inatake ng mga ano, ng mga insekto. Ginawa niya, inisprehan niya ng activator at saka farmer sprint at saka Maxigrow. Nang pagtaas ng palay, yung ano niya, yung nagmi-maintain ng kanyang palayan, nagpasan daw ng isang sako na abono. Pinabalik niya, sabi niya, wag na tayo na mag-abono. 2 sako lang, sir, 1 hektar. Sabi, ano, sir? Interview ko siya, sabi niya, hindi na ako mag-abono. Sir, mag-abono ka lang, kahit kunti lang. Pwede pa, sir? Ikaw na. Pero tingnan kong palaya, sir, maganda talagang epitone farmers plants. Lang yan dito. Maraming testimony ngayon na lalabas na ang product natin tested talaga kahit anong klaseng mga tanim. Kaya sa ano, sir, dito sa South Cotabato kay Ma'am Glo, yung agricultural office ng South Cotabato, hindi basta-basta na mga agriculturist ang nandoon. Agricultural Department of Agriculture sa South Cotabato. Ang lahat ng malalaking na mga organic na mga company, tinray 4 na hektarya. Yung sa atin, CHC, ang tinray, yung may mga sakit. Alam mo, sir, nanalo yung sa atin, tinawag ng South Cotabato Agricultural Department of Agriculture sa South Cotabato. Ang CHC daw is the troubleshooter. Champion daw eh. Kasi ibang organic, pag may sakit, champion tayo. Kaya ngayon si Mundo, lahat ng mga government ngayon na mga halos nagpanig na sa atin at saka marami nang nakikinig ngayon sa mga product natin. Sabi nila, ito maganda. Kasi troubleshooter, ang ibang mga organic, kung may sakit na halos hindi makarecover, sa atin kahit may sakit, i-recover niya talaga. It's because the microorganism. Ganda talaga sir yung effect dito. Ganyan, marami pa pero yan lang ang mga iiba ko na naobserbahan dito. Yes. Thank you, Sir Joram. Tama talaga, no? Opo, sir. Kahit dito sa amin, no, ating LGU talagang patuloy na nagpo-promote sa product natin. Yun yung maganda. First time din nila naka-experience ng product na ganito. Yung effect, nalamangan pa natin yung mga chemical na sa production, mas mataas pa yung ating mga inaani ngayon. So, yun yung maganda sa products. Talagang totoong Japan technology. So, yan po, no? So, thank you, Sir Joram. Opo, sir. Thank you, sir. Sa ano pala, Sir Joram? Sa livestock, may mga, di ba, umiikot na ngayon sa livestock? Oo. Actually, sa akin mga 1 month na ngayon. 1 month na ngayon na ko, sobra kilos na, abot ng 4 kilos, malapit. Ilang yung days na, 1 Sir month Joram? pa lang ng baboy ko. Ilang kilo na? 30 days na ngayon, araw. Ilang kilo? Punta na ng 40 kilos. Uy, grabe. Siguro mga 35, bro, more than 35. Tapos ang napakaganda, hindi talaga ako, zero talaga na mga vitamins, antibiotic, tapos walang langaw. Tapos very healthy yung ko, probiotic lang tapos hindi talaga maraming papakain namin. So, tapos may mga user na tayo marami na sa mga native na manok, hindi na masisipon yung mga manok. Tapos yung pag-itlog, sir, marami. Halos halos 100% yung mga hindi nangingitlog masyado, madudoble siya in ilang linggo lang sa mga livestock natin. Oo. So talagang product natin po, mga sir, ay big help po ito sa farmer. Sa atin na mapataas po natin yung quality ng kanilang mga harvest. So yun yung pinaka-intention ng product. So ang ano lang natin challenge ngayon, yung pagpapaliwanag sa mga farmer. Yun yung pinakamalaking challenge. And alam ko naman na makikinig po yung ating mga farmer kasi sino ba naman ang ayaw sa ganitong technology na makakatulong sa kanila. So ako, ang dami ko na rin mga LGUs na pinuntahan, mga agriculturists na kinausap. Sila mismo napapasalamat po sa atin na may isang ganitong technology na very effective
at ito po yung kanilang hinihintay. So malamang kung nangyayari sa amin dito sa Mindanao, posible din no diyan sa inyo sa Luzon. Hopefully, madami po din tayong matulungan. Okay? So, any question pa po sa group na ito? Yung ano yan, kunin yun bago. Sir? Oo. Joram? Bago tayo ngayon na testimony. Sino po? Sarangani, South Cotabato. May bago tayo nga testimony, Sarangani. Sarangani po? Sarangani province, yung farm doon, walang mais, walang palay, mangga lahat kasi nasa gilid lang ng dagat. So, yung farmers doon halos mga mangga. Parang hindi sila maniwala sa akin nung kami ng Dipo kasi lahat ng organic ang sinasabi daw namin, ganun pa rin daw. Okay, lahat. Parehas. Tapos hindi sila maniwala. Organic dito, spray sa inyo, tag 1 litro lang, 4 lang na litro sa isang puno, samantala malalaking puno, sabi nila. O sige, try namin sir sa 20 na puno ng mangga. Naglagay kami ng activator at saka farmer's friend, hinalo namin. Ano lang, 4 na litro lang kada puno. Sabi nila, hindi kami maniwala. Lahat kami dito failure, 1,000 of hectares ng mga mangga dito. Ang problema talaga, mahuhulog at saka ano. Ngayon, parang ini-small kami. Try na namin. Nag-demo kami, actual doon, binidyo namin. Sa isang puno, 4 lang na litro nilagay, nagbutas lang kami ng kanto lang ganon. After 1 week, tumawag. Sabi nila, ngayon pa lang daw nila, nakikita may pagbabago daw sa dahon. Sabi niya, malinis ang dahon, makintab, lumabas ang bagong mga dahon. Sabi ko, yan, papunta na yan. Ngayon, ano na sila? Abangan daw nila pag maraming bulak. Ubos ang lahat ng mga mingo growers doon, 1,000 of hectares. Sabi ko, grabe. Ito pa lang nangyari. Sabi niya, hindi kami makapaniwala na lagay lang sa lupa ang application nyo, tapos hindi ang ibang organic dito ini-spray sa iyo, hindi. Yun, kahit maliit lang, makita niyo yung effect. Ngayon, may mga feedback na maganda. Pinabalik kami doon, sir, kasi gusto naming i-video interviewin yung growers ng mango. Yes. Magandang feedback doon ngayon. Yes, sir. Malaking problema yung mango industry natin, no? Especially sa Mindanao. Yun ang problema. Hindi na mas nag-i-inducer sila, kaso lang nahuhulog yung bunga. So siguro, siyempre, naniningil na yung lupa. Sa sobrang ng dami ng ginagamit na chemical, induce na lang induce, wala namang pinapakain yung lupa. Kaya, yan na nangyayari. So, kaya Sir Joram, isa ka dyan sa magiging hero ng mga mango growers. So, hopefully pag namulaklak, namunga, bibigyan ka ng isang truck na bunga. Ayan, no? Meron dito, sir, sina-challenge kami pag magbunga ng marami niyang mangga. Sina-challenge kami. Kami mag-finance. Pati tayo. Imposible daw magbulaklak daw yung mangga niya at saka magbunga. 3 years na kami na walang harvest dito. O pag mag-harvest, hati tayo. Wala na, Sir Joram. Putol. Nawala na. Magaganda, sir, yung mga testimony ni Sir Joram. Yes, sir. Actually, sir, no, nakikita nyo sa group chat, ang daming bagong mga tumalabas na testimony natin. So, grabe yung mga, actually, sir, ako mismo na-amaze ako sa mga resulta, no? Hanggang ngayon, sir, hindi ako makapaniwala, sir. Hanggang ngayon, 2 taon na ako mahigit na nagbebenta nitong product. Imagine mo, sir, may bago kaming natuklasan dito sa Buanga. Kasi yung sa Buanga, sir, 2 croppings a year lang kami sa palayan. 2 croppings. Ngayon, sir, ang nangyayari kasi nung farmer,
kaya ito na-feature ngayon sa amin dito sa Buanga, na-post ito sa FB. Yung farmer, nag-harvest siya ng unang cropping. Di ba sir, pag nag-harvest, may mahulog na mga butil. Oo, sir. So nung nahulog ang mga butil, sir, hinayaan niya. So parang ilang buwan hindi siya hinayaan na niya. Nagtaka si sir, siyempre, na tumubo. Ang daming tumubo. So nung tumubo, pagkakita niya ng lupa niya na talagang daming tumubo, hinayaan niya, sir. Alam mo sir, ngayon nag-harvest pa sila ng pangalawa. Wow. So wala nang land prep yun, wala nang abono, tumubo na lang hanggang hinarvest. Ngayon pinuntahan ng Department of Agriculture kasi bago i-harvest, i-documents muna nila. Kasi i-test muna nilang lupa kung bakit tumubo yung mga butil na hindi na inabonohan at hindi na tumaan sa proseso ng paglaland prep. So, kaya sabi nila, pag nakita nila na nag-improve talaga 100% ng soil, baka i-introduce nila sa local government na magkakaroon kami ng 3 croppings a year using CHC. Wow. Imagine mo sir, 3 croppings a year using CHC product. So ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture dito local sa amin. Kung mangyayari yan sir, may cropping tayo at CHC na yan lahat po sa Buanga, wow, napakalaking negosyo po yun. So, at magiging halimbawa yan, siyempre, kung na-prove na yan lahat dito na may 3 croppings kami a year, siyempre naman, dagdag production yan. So, pwedeng mangyari yan buong Pilipinas, hopefully. Dito sir sa Luzon, ay dito sa Isabela, kaya po ng 4 croppings. 4. Wow. Kasi irrigated, no? Grabe sa inyo, no? Sa amin dito, sir, twice na talaga. Sa amin dito. Twice lang. Sir, pag irrigated ang area, talagang talaga very effective ang product. Yun ang paborito ng product natin basta irrigated. Okay din yun. Oo. Kahit ipang-apat nila Brad Ile, kahit i-4 cropping nila isang taon, walang problema kasi man-neutralize lang. Ang problema, mag-4 cropping ka every year, kung synthetic, delikadong lupa sa atin. Wala. Acidic. Sa atin wala, i-neutralize yung lupa. Walang problema tayo. So ganda talaga yung effect. Ngayon sa si Ray, may testimony tayo ngayon sa hybrid. Okay. Yung hybrid na ginamitan yung hybrid ngayon sa Tangtangan. Yung ginamitan na hybrid at saka hindi ginamitan. Alam mo yung ginamitan na hybrid, umabot sir ng 384 isang butil. Yung isang butil ha. Yung ng bunga ng palay sa isang stick. 384. Hindi sila makapaniwala. Sa doon, hindi umabot ng gano'n na taas. Tapos, pag hybrid, napansin ang nag-spray, sir, nagaganon ang nag-spray ng Maxigro saka Farmer Spray kasi halos taga dito ng palay. Hanggang leeg. So i-interview namin yon. Sir, mataas. Yes, tama. Lahat dito, ngayon mayroon tayo sa South Cotabato sir, nag-spray sila, ang abono parang 30% ng abono, pero sir ang pag-spray pag ganun daw. Hindi nila grabe sobrang taas daw ang palay, yung effect talaga. So ito na, kumakalat na ngayon, kaya nag-aagawan ng pag-stakis dito. Actually kayo sir, malaking opportunity sir sa Luzon. Actually kayo diyan Sir Joram, ilang buwan na ba kayo? Wala pa kayong 3 buwan no? Wala pa sir, naka-sell na tayo, almost siguro may 5M na, wala. Yes, almost more than na. Malaki na no? Oo. So, pero believe ako kasi imagine mo, halos lahat ng LG, lahat ng munisipyo, may stockies na tayo, halos lahat din sa Cotabato. Oo. Nag-aagawan nga Nag-aaway-away nga eh. Ngayon may nagdagdag naman isang stockies. Sa Jinsan may dalawa na. Bukas na, di ba sir? Kinausap mo yon si Sir Randy? Kinausap ko na. Pero sir, Joram, yung yung stockies po ba yung 100,000? Opo.
Pwede sir, no? Stockist 100. 100 po, initial. Ilang araw nyo lang po nauubos? Yung noon sir, yung 100,000 hindi abot ng 3 araw. Madali lang, sir. Kaya dito, pag paubos, order agad, sabi ni Sir, huwag niyong ipaubos. Kasi pag ipaubos niyo, mag-order, bitin talaga. Minsan nauuna pa ang codes. Ubos na ang codes, ang product hindi pa dumating. Yun. Oo. Minsan na agad. Minsan mag-middleman kami ni Sir. Sabi ni Sir, ikaw na dyan kasi mahirap nag-aagawa ng stocky ship. Ikaw na dyan, bahala ka na dyan. Sabi niya. O sige, kasi kilala ko naman. Masitil naman. Masitil. Baka mayroon pang gusto mong magtanong, sir. Sige po, sige po. Nandiyan po si Sir Jun Kilang. Si Ma'am Rosel, baka may tanong po. Si Sir Sunny. Ilagan City po ito. Tuguegarao. Dito naman. Cagayan. Magkakahiwalay po, sir. Pinsan ko po yan. Si Sir Jefferson. Hey Jeff, baka meron kang Hey, sir. gustong itanong. Si Sir Sunny po, baka meron gustong i-clarify. Hindi po namin nasubukan. Pero ganda po. Good sir. Ganda po yung... Yes, sir. Ganda po yung lecture niyo po sa amin, sir. Po. Kasi sir, nasasabi ko po yan sir kasi experience ko po kasi actual sir kaya po nakikwento. Opo. Baka may promo ng stockist dyan po. Meron sir, walang problema. Walang problema sir. Pagtulungan natin sir, importante maumpisahan natin. Let me know lang sir kung anong gusto nyong promo. Joke lang po, pero ako pwedeng stockist na lang kami. Ang advantage kasi sa Luzon sir, kung wala pa masyado walang umiikot dyan. Kasi wala umiikot. Compare sa Mindanao dito, ang Mindanao wala na halos buong Mindanao nag-aagawan na dito Sa isang area po sir, yung stockist center, Opo. ilan po ba yung isang town? Ilan lang pwedeng mag-stockist? Actually sir, depende sa laki ng area, pero depende rin sa leader na andyan kung yung stockist hindi niya kakayanin yung isang area na mag-distribute. So pwede dalawa. Pero isa lang yung hub natin sir, yung hub isa lang sa buong city. Opo. Pero yung mga sa amin munisipyo kasi ang tawag isang syudad, maraming munisipyo. So sa isang munisipyo sir, isang stockist. Oo. Yung sir, yung mega. Yung mega isa lang sir sa isang city. Buong province ba 'yon? Iba yung sa isang city. Yung depot sir, isang province. Okay. Akala ko isang region yung depot. Region. Yes sir. Sa amin kasi ito, province lang Sa amin isang province, malaki na kasi sa amin dito. Okay. Yun. Kasi ang ano po kasi dito sir, ang problem namin dito sa Isabela kung galing pa ng Maynila ang product, kung walang stockist, matagal yung shipping. Mabot ng 3 to 5 days. Yun yung problema sir So kaya kailangan talaga merong mag-mega dito kaya mag-super. Ubus ka agad. Ang advantage kasi ng mega sir, territorial kasi ang mega. Example sir, pag mega ka, may mga stockist ka, kahit tumulit yung Manila ang 40 sir, automatic override yan. Oo. So yun yung maganda territorial. So kahit yung mga stockist bumibili sa Manila, kahit hindi bumibili sa mega, may override pa rin sila automatic. Sa entry package sir at saka sa repeat order may override ng mega. Yes, lahat sir. Lahat. Initial po, magkano po yung mega? 500 po. Yung initial po pwedeng 300.
Pwede sir, walang problema kasi kailangan natin yan eh. Sige, okay na. So, Bukas na okay. sir, Okay po. bukas. Salamat po sir sa inyong yes, sir. panahon. Yes, sir. Salamat Thank you din so po sa much. umaten, si Ma'am Rosel. Nandiyan po si Sir Jun Tilang. Tahimik lang po yan, pero ano po yan? Tama, Agila po yan sa Tugigaraw. tama po. So, maraming salamat po. Si Sir Sani po, salamat po. Maraming salamat po at kayo po ay nakapag-attend tonight. And Si Paul, Sir Paul. Nandiyan din po si Sir Paul. Sobrang saya po Weekly na namin. tayo, Brad. Weekly na tayo, sir. Weekly. Sa Luzon team lang. Weekly na tayo ng Zoom. Ha? Weekly na ba ito? Okay. Okay. Depende kay sir. Weekly na? Weekly? Yes sir, pwede po. Depende po sa oras Ah. po ng mga ibang leader po. Yes, sir, wag Ano lang pong sir, Saturday Sunday kasi naka-schedule na ako. Apo, sige po. Weekdays lang po. Yung kasi sir, yung oras kasi minsan mahina yung net. Kaya nga po. Tignan natin kung anong oras po maganda na Kaya pwede pong maraming maka-attend. Kaya nga po ako sir pag sa gabi dito ako sa office kasi malakas-lakas. Kaso lang hanggang 10 o'clock lang kami kasi curfew hours na namin dito. Oh, okay. Kaya sir, kaya nga kailangan bilisan ko na. Sige sir. Sige po sir, salamat po. Salamat po sa inyong time. Mag-i-encode na po ako eh. May Sige mga po. codes nang dumating. Sige po. So, once again po, magandang gabi po sa lahat at maraming salamat po sa time. So, bye-bye na po. Thank you. Bye-bye, Sige sir. po. Bye-bye. Thank you po. Picture muna. Picture daw. Picture, sige sir. Sir tayo. Sige, sir. Print screen mahal. Iba yung napindot mo. Ayun. Okay. Picture muna tayo. Kasi Sir, isi-share ko. Ayun, sir. Yes po. Okay na? Okay na sir, okay na. Sir, isi-share ko yung record nito sir sa inyo. Okay po. Sige, Salamat po, tama. sir. May record po ito. thank you po. Thank you.